Siguraduhin mo lang na nakakandado lahat ng pinto, ha? Lalo na itong pintuan sa kusina. Tsaka yung mga bintana, huwag mo kakalimutan, ha? Opo, ate. At tuwing makalawa, sumilip-silip ka naman dito. Pero huwag ka magtatagal, ha? Umuwi ka rin kaagad. Magtatagal po ba kayo, ate? Hindi ko pa alam, eh. Sayong, may naglalaro dun sa court, ah. Hindi ba sinabi ko iwasan mo na yung court? Sinabihan ko naman sila, eh. Magkape ka na muna. Bakit yan tinutugtog sa karo? Hindi ba dapat punebre? Ang balita ko eh, yan ang paboritong tugtog nang namatay. Tatlong bis na ako naplatan eh, tsaka hinuli pa ako. Araw-araw naman, ganyan ang dahilan mo, eh. Sayang! Tony, ikaw ba yan? Halika, tuloy ka. Pasensya ka na, ate. Sayang! Oh, napasyal ka. Kumain ka na ba? Gusto kita makausap. Maaari ba tayong dalawa lang? Donggay, doon ka na muna. Bakit, Tony? Ano ba yon? Masakit sa akin na sasabihin ko. Pero kailangan kong paliwanag mo. Paliwanag? Ano ba ang dapat ko ipaliwanag? Alam mo bang kumakalat na usap-usapan dito? Na pati sa amin nakarating na? Na ikaw daw, nakikipagkita sa isang lalaki sa 10 oras ng gabi. At hindi lang daw minsan nangyari ito. Totoo ba? Totoo ba narinig ko? Nakainom ka lang, Tony. Anong klaseng babae ka? Wala pang 6 na buwan na naililibig sa'yo mong hindi ka makapagintay! Alam ko nangyayari ang mga bagay na ito. Pero hindi ko inaasahan ikaw ang gagawa sa lahat ng tao. Bakit kailangan dungisan mo alaala ng kapatid ko? Kung gagawa ka rin lang na ganito, hindi ka na dapat na maglihim pa. Ba't di ka na lang magputa? Hindi ko sana dapat sabihin sa'yo ito. Dahil nangako kung hindi ko ibubunyag ang mga nangyayari. Pero, dapat lang na magtapat ako sa'yo ngayon. Oo. Totoo ang mga naririnig mo. Nakikipagkita ako sa isang lalaki. Inaamin mo? Inaamin mo ginawa mo yan? Makinig ka muna sa akin, Tony. Para ano? Para sa mga kasinungalingan mo? Hindi ako nagsisinungaling sa'yo! Huwag mo na akong bulahin! Huwag mo nang dagdagan! Ako para tanga na ganyan! Pakinggan mo muna ako, Tony! Buhay si Emong!
Ano sa palagay mong nararamdaman ko tuwing palihim na pumupunta rito ang kapatid mo? Ano sa palagay mo ang nararamdaman ko pag ako kapitbahay ko, pinag-iisipan ko na kung ano-ano ang masama? Pero lahat ng yan, tinitiis ko! Tinitiis ko, Tony! Alang-alang kay Emong! Buhay siya. Buhay si Emong, Tony! Buhay ang kapatid mo! Donggay! Huwag ka lumabas, dito ka lang sa loob. Ligaya! Itong tandaan ninyo. Lahat na narinig nyo at maririnig pa, hindi dapat lumabas sa bahay nito. Opo. Ano? Paano nangyari yun? Hindi kaila sa'yo na maraming taong may utang na loob kay Emong. Isa na dyan si Dr. Hoxon. Siya nagligtas kay Emong at siya na rin ang gumawa ng paraan para mailibing natin ang isang ataol na walang laman. Hindi ko maintindihan. Yan ang paraang naisip ni Emong para magkaroon siya ng panahon na magawa ang kanyang mga balak. Gusto rin niyang manatiling isang alaala na lamang sa isipan ng mga tao. Pero bakit? Marami naman nagmamahal sa kanya. Dahil naniniwala siya na sa kagustuhan niyang makatulong, nagiging hukom siya. Hukuman at pertugo. Gusto niyang talikuran ito. Gusto niyang mabuhay ng tahimik at mapayapa. Pero alam niyang hindi mangyayari yan. Dahil kailangan may bunutin pa siyang isang ugat ng kasamaan. Nasaan siya ngayon, Chayong? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Yan pang isang bagay na kinatatakutan ko. Baka dumating ang isang gabi na hindi ko na marinig ang katok sa pintong inaasahan kong marinig. Hi! Bakit ka nag-iisa? May problema ka ba? Kung kailangan ko ng kasama, sasabihin ko. Umalis ka na. Sobra naman ang pagkasuplado mo. Umalis ka na. Aba! Isip mo kung sino ka. Hoy! Iba-ibahin mo ako ha. Hindi ako marunong mamilit ng customer. Kung ayaw mo ba, babu! Munet! Pasensya na mo kayo dito. Bago pa lang kasi siya eh. Hindi pa ho siya marunong. Hindi pa kayo kilala. Sige na, Monet. Doon ka na. Doon ka na. May kailangan pa ho ba kayo? Waiter, Sir? Ano ho yun, sir? bakit siyang tinutugtog? Baka ho may nag-request. Hindi na uso yan. Patigilin mo na. Ho? Ang may paboritang tugtog niyan, patayin niya. Opo. Baka po nagkamali lang.
pala kita napuruan. Doon ka nagkamali. Iniwanan pa ako na isang mata para makita kita. Natatandaan ba yung mga kapitbahay kung pinatay mo na walang hawa? Na walang ginawa siyang masama o kasalanan? Kasing lamig ka pala ng bangkay kung pumatay. Baka naman iniisip mo na kaya mo magtago sa organisasyon na pang panahon. Hindi ako nagtatago. Paano magtatago isang taong alam nilang patay na? Nailibing at nakalimutan. Masyadong malaki ang tiwala mo sa sarili mo. Malaking tiwala ako sa aking sarili. Ano ba ang gustong palabasin? Ang tumulong sa iyong kapwa. Ang linisin ang kasamaan dito sa atin. Ang kasamaan ay mananatili. Kung ang kasamaan ay mananatili, di ba dapat nasikapin na linisin? Di ba dapat bawasan? Tulad ng gagawin kong pagbawas sa iyo ngayon.